Nagke-crave ka ba sa bibingka? Kahit wala ka oven, o pugan pwedeng-pwede tayo makagawa nitong pakasarap na bibingka, gamit lamang ang glutinous rice flour at lulutuin lang natin sa kawali. At kahit sa kawali lang lutuin, hindi mahihilaw at masusunog ang mixture. Sa isang bowl, ibuhos ang 3 cups na gata. Itong gata na ito ay pinigan ko pala gamit ang sabaw ng buko na binili ko para mas malinamnam ang magiging resulta ng bibingka. Sunod ilagay ang isang can or 360 ml evaporated milk. Isunod na rin ilagay ang isang can or 390 ml condensed milk. Sunod ilagay ang 6 cups ng glutinous rice flour at haluin hanggang sa ma-dissolve ang flour. Nag-add pala ako ng isang cup ng all-purpose flour para hindi masyado malagkit ang bibingka. Haluin lang hanggang sa matuno ang flour na atin nilagay, at para masigurado na na-dissolve ang flour ay sasalain natin ito. Pagkatapos masala ilagay ang kinayod na buko. Isang buko lang nga ang aking nilagay at medyo mahal ang buko, pero kung may budget kayo mas marami buko mas masarap. Lagyan ng vanilla para mabango ang lulutuin natin bibingka. Nang natapos ko nagawa ang mixture, set aside ko muna at naglahib ako ng dahon ng saging. Kailangan natin ilahib ang dahon ng saging para di mabutas o masira ang dahon ng saging. Sa kawali na gagamitin sa pagluto ng bibingka, magsukat at mag-shape ng bilog na dahon ng saging, dalawa ang gawin dahil ang isa sa pin sa ilalim ang isa ay pantekip. Pag nasa pin na ang dahon ng saging sa kawali ilagay ang bibingka mixture, huwag masyado damihan ang paglagay, para masigurado na di mailaw ang gitna at pantay na maluto ang bibingka. Lagyan ng grated cheese o itlog na maalat. Takpan ng dahon ng saging at takip bago isa lang. Dahil madami nga ako ginawa na bibingka mixture, 2 kawali ang paglulutuan ko at sabay ko isasalang, same procedure pa din lagyan ng dahon ng saging para di damaykit ang ilalim ng bibingka mixture sa kawali. Isa lang at lutuin sa pinakamahinang apoy, yun apoy na parang nag-iing-ing ka lang ng sinaing. Lutuin ng mga 30 minutes ang ilalim at i-check pag nag-golden brown na ang ilalim ng bibingka. Pag maluto na ang ilalim ng bibingka ay babaliktarin natin ito para ang sa taas ay maluto din. Nagkamali nga ako ng pagbaliktad dahil di ko nalagyan ng dahon ang plato kaya damaykit. Pag nabaliktad na ay isa lang uli sa mahinang apoy ng mga 30 minutes o hanggang sa mag-golden brown, ito nga ang sa ilalim na naluto na, ang ganda na ng kulay. At para malaman kung naluto nga ang bibingka i-check gamit ang tinidor, pag dinadamaykit ang bibingka sa tinidor ay luto na ito. Takpan uli hanggang sa maluto. After 1 hour nga ay naluto na rin itong bibingka. Wow! Tingnan nyo naman ang kulay, di nyo akalain na niluto lang natin sa kawali. Pantay ang pagkakaluto at di nasunog. Sunod lagyan ng grated cheese, mas masarap at nagko-complement ang lasa ng bibingka at cheese. Pero optional lang ang paglagay ng cheese, pwede wala na kung gusto nyo makatipid dahil malasa naman na ang bibingka. Ito na nga yung bibingka ko na ginawa sa kawali. Titikman natin siya. Ginawin ako sa pagluluto, kaya kakaligo ko lang. Ayan, medyo malagkit siya kasi glutinous rice flour na ginamit ko. Pero tingnan nyo naman. Wow. Ang harap. Mag-cheese siya. Ang sarap.